A blessed day, wonderful learners. Prepare to embark on an enriching journey as we explore the video on the rehabilitation and reintegration of offenders in the Philippine criminal justice system. Stay safe, stay inspired, and may you always be blessed. Don't forget to join me on the Teacher Lumaban YouTube channel for more insightful content. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Ensuring the welfare and development of offenders for their reintegration into society is a fundamental principle of the Philippine criminal justice system. It aligns with the goals of restorative justice, which seeks to rehabilitate offenders while protecting the community. Several laws and agencies in the Philippines address this concern. Ang pagtiyak sa kapakanan at pag-unlad ng mga nagkasala para sa kanilang muling pagsasama sa lipunan ay isang pangunahing prinsipyo ng sistema ng hustisyang kriminal sa Pilipinas. Naaayon ito sa mga layunin ng restorative justice na naglalayong i-rehabilitate ang mga nagkasala habang pinoprotektahan ang komunidad. Tinutugunan ng ilang batas at ahensya sa Pilipinas ang alalahaning ito. First, Philippine Constitution. Article 2, Section 11 recognizes the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. Article 13 emphasizes social justice and rehabilitation. Second, Revised Penal Code, Act No. 3815. Provides for penalties that aim not just to punish but also to rehabilitate offenders. Encourages parole, probation, and commutation for reformed offenders. Una, Konstitusyon ng Pilipinas. Artikulo 2, Seksyon 11, kinikilala ang dignidad ng bawat tao at ginagarantiyahan ang buong paggalang sa mga karapatang pantao. Artikulo 13, binibigyang diin ng katarungang panlipunan at rehabilitasyon. Pangalawa, Binagong Kodigo Penal, Act No. 3815. Naglalaan para sa mga parusa na naglalayong hindi lamang parusahan kundi pati na rin ang rehabilitasyon ng mga nagkasala. Hinihikayat ang parol, probation, at commutation para sa mga binagong nagkasala. Third, Probation Law of 1976, PD 968. Grants offenders the opportunity to serve their sentences outside of prison under the supervision of a probation officer. Focuses on offender rehabilitation and reintegration through counseling, skills training, and education. Fourth, Bureau of Corrections Act of 2013, RA 10,575. Mandates the Bureau of Corrections, BUCOR, to provide rehabilitation programs, including educational programs, literacy, vocational, and skills training, therapeutic programs, mental health support, counseling, and substance abuse treatment, livelihood programs, agricultural and industrial work to teach skills and provide income opportunities. Pangatlo, Probation Law ng 1976, PD 968. Nagbibigay ng pagkakataon sa mga nagkasala na magsilbi sa kanilang mga sentensya sa labas ng bilangguan sa ilalim ng pangangasiwa ng isang opisyal ng probasyon. Nakatuon sa rehabilitasyon at muling pagsasama ng nagkasala sa pamamagitan ng pagpapayo, pagsasanay sa kasanayan, at edukasyon. Pang-apat, Bureau of Corrections Act of 2013, RA 10,575. Nag-uutos sa Bureau of Corrections, BUCOR, na magbigay ng mga programa sa rehabilitasyon, kabilang ang mga programang pang-edukasyon, pagsasanay sa literacy, bokasyonal, at kasanayan. Therapeutic programs, suporta sa kalusugan ng isip, pagpapayo, at paggamot sa pag-abuso sa sangkap. Mga programang pangkabuhayan, trabahong pang-agrikultura at industriya upang magturo ng mga kasanayan at magbigay ng mga pagkakataon sa kita. Fifth, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, RA 9,344, as amended by RA 10,630. Focuses on the rehabilitation and reintegration of children in conflict with the law, CICL. Mandates diversion programs, restorative justice approaches, and intervention tailored to the needs of CICL. 6. Parole and Probation Administration, PPA. Administers rehabilitation services to parolees, pardoned offenders, and those on probation.
Implements community-based rehabilitation and development programs. Panglima, Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, R$9,344 na sinususugan ng R10,630. Nakatuon sa rehabilitasyon at reintegrasyon ng mga batang sumasalungat sa batas, CICL. Nag-uutos ng mga diversion program, restorative justice approach, at interbensyon na iniayon sa mga pangangailangan ng CICL. Pang-anim, Parole and Probation Administration, PPA. Nangangasiwa ng mga serbisyo sa rehabilitasyon sa mga parolado, pinatawad na nagkasala, at sa mga nasa probasayon. Nagpapatupad ng mga programa sa rehabilitasyon at pagpapaunlad na nakabatay sa komunidad. 7th, Restorative Justice Programs. Involves offender-victim mediation, community service, and reconciliation. Encourages offenders to acknowledge their wrongdoings, repair harm, and reintegrate into the community. 8th, Other relevant initiatives. Dole's Second Chance programs provides livelihood training and employment opportunities for former inmates. TESDA Skills Training offers free skills development for inmates and former offenders. Community reintegration programs support through local government units, LGUs, for housing, employment, and societal acceptance. By integrating these laws and programs, the Philippines upholds a system that balances justice, rehabilitation, and reintegration for offenders, contributing to a safer and more compassionate society. Ikapito, mga programa sa restorative justice. Kinasasangkutan ng pamamagitan ng nagkasala biktima, serbisyo sa komunidad, at pagkakasundo. Hinihikayat ang mga nagkasala na kilalanin ang kanilang mga maling gawain, ayusin ang pinsala, at muling isama sa komunidad. Pangwalo, iba pang mga kaugnay na inisyatiba. Mga programa sa pangalawang pagkakataon ng DOL nagbibigay ng pagsasanay sa kabuhayan at mga oportunidad sa trabaho para sa mga dating bilanggo. TESDA Skills Training nag-aalok ng libreng pagpapaunlad ng kasanayan para sa mga bilanggo at dating nagkasala. Community reintegration programs suporta sa pamamagitan ng local government units LGUs para sa pabahay, trabaho, at pagtanggap ng lipunan. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga batas at programang ito, itinataguyod ng Pilipinas ang isang sistemang nagbabalanse sa hustisya, rehabilitasyon, at muling pagsasama para sa mga nagkasala na nag-aambag sa isang mas ligtas at mas mahabagin na lipunan. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic learning guide to criminology, correctional administration. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.